Ito po yung isang paraan na nagtanim nung hindi na mataniman ng palay dahil wala ngang tubig, kaya ang ginawa nila nagtanim sila ng pakwan. Ito po, may mga bunga na po ito, itinatago sa kulitis at saka sa putok-putukan. Yan po, kakunti po ang kanilang bunga pero bawing-bawi na. Ito yung isa sa pamaraan na ginawa ng yung isa nating kaibigan na hindi na pwedeng taniman ng palay pero gumawa sila ng paraan na taniman. At ang itinanim nila ay pakwan. At saka sa kalukuyan niya, dahil tuloy-tuloy ang pag-init, pero yung pakwan ay patuloy ang paglaki. At yun din po, ini-encourage po natin na ngayon ay tuloy-tuloy climate emergency pero kinakailangan na humanap ng solusyon ang bawat isa sa para matugunan yung pagbabagong panahon at ano yung mga yan, tuloy-tuloy pa rin po na humahanap ng paraan dahil ngayon ay climate emergency na, kaya nagkaroon ng pag-aaral o sigurado sinusubukan dahil yung kaibigan ko ay isa sa agriculture ang kinuhang kurso noon dahil hindi nga ito naman yung pinagpapatuloy niya ngayon habang siya ay nagbabakasyon. At yon, sa kanyang pagbabakasyon mayroong kay siyang pinagkakalibangan at yung pinagkakalibangan niya ay yung pagtatanim ng pakwan. Yan po ay yung isa sa patuloy na nagde-develop, nag-aaral para sa climate emergency. Ano-ano yung mga pananim na pwede. At yun nga, dahil ang pakwan ay tuwing Mayo. March, April, May ang pakwan to June. Pero ngayon, September na, bago pa lang mag-aani ng pakwan. At sigurado na ang market nito ay medyo mahal dahil nga off-season na. Kaya ano pa ba ang pwede natin mga pananim na itanim sa panahon ng tag-init? Kung talagang tag-init na, ano yung pwede? At ano-ano nga ba yung pwede sa panahon ng tag-ulan? Ang isa po sa bahagi rin kung hindi na mataniman ang palayan ay yung munggo, yung mais, tapos mani. Para po hindi po nasasayang yung bakanting lupa. Hindi po magtataghirap kung ang bawat isa ay kikilos magtatanim sa tulong ng bawat isa rin. Abangan pa rin po ang iba pa nating ipapakita na uri ng mga pananim kung saan tayo